Nice day ngayong araw. Ngayong araw ay nautusan tayo at pupunta tayo ngayon ng hardware para bilhin yung mga kailangan natin gamitin. Nabili na nga natin, aantayin na lang natin kung kailan maidi-deliver. Hindi sa bahay i-deliver, kaya inantay ko yung contact kung nandun na. Dahil nautusan tayo, gagawin natin to kahit hindi naman natin to trabaho. Sa pag-deliver nga nitong mga kailangan natin gamitin, may mga iilan na aberya. Gaya nga nung tornilyo na 1,000 peraso dahil isang box yung binili ko. Dahil hindi naman namin yon magagamit lahat, peraso na nga lang yung pinabili. At meron pa nga isang aberya, yung angle bar nga. Dapat kasi wall angle yung bibilin ko o yung kailangan kong gamitin, pero angle bar yung na-order o yung dineliver. Bali, 4 yung angle bar na kailangan nating ibalik. Medyo mabigat kaya hindi natin kagad madadala sa hardware. Ito ngang metal paring Hardiplex ay okay naman. Sa pag-order ko nga ng mga to o yung mga kailangan kong gamitin, bukod nga sa pagsasabi ko ng kailangan kong orderin, bali pinapaliwanag ko pa dahil hindi ko naman alam yung binibili ko o hindi ako pamilyar o hindi sigurado. Dahil nga, hindi naman ako gumagawa talaga ng mga ganto. Kaya ang nangyari, may iilan na aberya talaga. Kagaya ko rin ba kayo kapag pumupunta ng hardware ay tinatanong din kung para saan o pinapaliwanag pa yung mga bagay na bibilhin para sigurado kung tama ba yung binibili. Sa mga gantong mga bagay nga kahit hindi naman ako ganong kagaling o hindi ko naman talaga trabaho yung ganto dahil nga medyo alam naman natin at napapanood at nakikita natin kung paano nga ginagawa o paano nangyayari, sinusubukan nga natin dahil sa tingin ko ay kaya ko naman. Pero dati nakagawa naman na din ako ng ganto. Ano nga ba itong ginagawa ko? Oo nga pala, gagawa pala tayo ng kisame. Bali, hindi naman ganong kalaki yung gagawin natin. Pero matrabaho talaga kapag gumagawa ng ganto at medyo kailangan mo nga rin gumamit ng puwersa. Ito nga ang paggugunting ng metal paring ay masakit sa kamay at yung pagbabarena sa semento ay medyo matigas din talaga. Pero kapag magbabarena sa metal to metal, mas madali lang pero nagkakaaberya lang kapag nahuhulog yung tornilyo. Dito nga sa pagkikisami natin ay medyo nagkaaberya na naman. Kung makikita nyo yung pahaba na marami, dapat nasa ilalim yan. Ayan dapat kasi yung pagkakapitan ng Hardiplex. Pero ang ginawa na lang natin yung kagaya pa rin ng dati. Gaya nga rin ang ginawa ko na kisame doon sa bahay ni mama na hindi na nga ginamitan ng clamp. Bali, pinagdikit na lang natin. Yung clamp din kasi na binigay sa akin ay yung maliit. Hindi nga rin tugma dito sa binili ko na metal paring. Di ko na nga yun napakinabangan. Bala ko na nga lang din i-clamp tapos i-tornilyo. Pero ganito na nga lang yung ginawa ko. Bali, pangalawang araw ko na nga to. Dahil nung nakaraang araw ay kulang yung materyales. Yung wall angle kasi hindi kagad na deliver. Para nga din magawa ngayong araw, binayaran na nga lang yung magdi-deliver para magawa ko na rin to ngayong araw. Maya nga habang gumagawa ko, biglang may tumawag. Tumawag si Mrs. dahil nakalmot nga daw siya ng pusa. Kaya agad-agad din akong umuwi ng bahay. Huminto nga muna ako sa ginagawa ko at pumunta kami ng center. At ito nga daw yung kalmot niya sa bandang binte. Ang senaryo, paano nangyari? Pinaliguan niya si Suna din na aso namin. Dahil sa labas nga yun pinapaliguan. At naglalakad nga sila sa tabi ng kapitbahay. Maya-maya nga daw ay sinugod sila ng pusa na galit na galit. Puro kalmot nga yung aso namin at nadamay nga si Mrs. na nakalmot dahil hindi niya binitawan yung aso namin. Baka kasi lumalapat, malapa din yung pusa. Bali, ninjikan lang siya ng anti-tetano. At bumalik na nga ako sa ginagawa ko para din matapos na nga rin to. Dahil bukas kailangan magpa-injection ni Mrs. Anti-tetano lang yung binigay sa center, pinabili pala pero sila naman yung mag-i-inject. Kaya kailangan na natin to matapos dahil bukas si Mrs. naman yung asikasuhin natin. Bali, ito namang wiring yung gagawin ko. Baka kasi matakpan na yung ilaw at hindi na natin malabas. Dahil nga konti-konti na nating nakakabit yung Hardiplex, kailangan na natin ilabas itong mga ilaw. Pinapatay ko na nga yung breaker para mahawakan ko yung wire at maiwasan nga yung aberya. Alam naman natin na delikado yung mga kuryente. At ganun nga din yung kailangan natin gawin sa kabila. Kailangan na natin ilabas yung ilaw dahil matatapos na itong kisame na
na ginagawa ko. Pinapatay ko nga ulit yung breaker para makabit ko na yung pinakalagayan ng ilaw. At nung natapos na itong ginagawa ko, ito na nga yung kinalabasan. Konting masilya at pintura na nga lang yung kulang. Pero kailangan na natin magpahinga para makakain na. Sa tingin nyo, naging okay naman ba yung ginawa natin na kisame kahit hindi naman tayo ganun kagaling?